Yung sad dito sa ating channel, napansin ko kapag ang topic ko yung tungkol sa Christian living, yung daily living as a Christian, konti ang views. Pero pag mga end times, yung mga delubyo, ang daming views. Pues, kayong nanonood ng mga delubyo, manood kayo dito. Ito munang inuhin nyo. Kasi importante po to. Wala pa naman yung rapture. So, daily living po tayo, no? Daily living, mahalaga po yan. Daily Christian living. Okay. So, kasi po may nagtanong sa akin. Alam niyo ito, issue na po ito eh. Kasi ganito rin po ang tanong ko dati. Pero hanggang ngayon wala akong tumpak na kasagutan. Pero ibibigay ko kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Di po ba? At syempre, tayo naman po finite being lang tayo. Hindi tayo infinite, no? So, limitado pa rin po tayo. Pati sagot ko ibibigay, limitado pa rin. Although talagang nakaugat sa salita ng Panginoon. Okay, may nagtanong, bakit daw parang umaasenso yung mga hindi mananampalataya? Yung mga unbeliever, makikita mo, mayayaman, madiskarte, di ba? Tapos, makikita mo, parang sila yung pinagpapala, ganon. Okay. So, nakalagay po kasi dito sa Lucas 16:8. Okay. Ito po yung katiwalang wais na tinatawag, ano? Ito po yung 8 na nakalagay. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Makinig po kayong mabuti. Ang banggit ng Panginoong Hesus dito sa talinghaga, tuso yung katiwala na yaon. Matalino siya pero tuso, ne? Okay. Kaya't sabi niya rito, pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay sa mundong ito. Palagay ko sapat na po itong talatang ito para kaya sabi ko po, mula sa salita ng Panginoon ang ibibigay ko sa inyo. Pero ako hindi ko pa rin po talaga lubos na maintindihan yung mga ibang nangyayari ngayon sa mundo, no? Dahil sabi ko, limitado lang po tayo. Pero ibibigay ko yung salita ng Diyos. Ito, bulay-bulayin lang natin tong talatang 8. Kasi nakalagay talaga dito, unang-una, yung katiwala po tuso. Alam niyo yung mga taga-mundo, may mga katusuhan po yan. Hindi ba? Yung mga umaasenso, makikita mo, marami po kami mga kilalang tao, biglang umasenso, and then we found out na may ginawa palang pandaraya. Actually, isa sa malapit sa mami ko, kasi nagtrabaho po siya sa isang sikat na bangko. Yung kanya pong friend, biglang umasenso from manager to supervisor in a matter of only less than a year. So, my mom was wondering during that time, sinasabi niya sa amin, ninang ko po kasi yun yung ninang mo, asensado na. Ganon. Actually, binigyan niya agad ako ng pamasko. From 2,000 pesos, binibigyan niya ako mga 10,000. Pamasko ko lang yun, ha? O minsan, nung huling pamasko binigay sa akin, 20,000. Opo. At yung mga panahon nga na yan, talagang may question na si mami. And then, sa usad, ito hindi ko na mapapangalanan ng ninang ko, mahal kong ninang ko. Pero, may ginawa palang kalokohan si ninang. Si ninang, may under the table. Hocus pocus! Huwag diba? Huwag i-deny, aminin. Kaya yan pong sinasabi ko. Opo, si Ninang natanggal po talaga sa bangkong yon dahil nagka-bookingan po along with the matataas na officials, no? Pero mabait naman din si Lord sa kanya dahil ngayon may-ari na po siya ng isang nursing home sa Amerika, sa New York. Okay? Ganyan po talaga. Pag natapa ka naman, babahon ka ng Panginoon. No? So, tuloy pa rin ang pamasko ko kay Ninang. I love you, Ninang. Okay. So, ito pong gusto ko sabihin na ang mga taga-mundo, yung mga hindi mananampalataya, meron silang something na, okay, ito pa pong isa. Ito, sample ko lang po ito. Meron din po kaming kakilala na nakapasok sa isang sikat na company. Samantalang yung ibang mga tao na parang ang ginagawa nila para patas na pumapasok, ganon. Hindi nakakapasok. Di ba? Nakapasok po ito dahil may under the table na naman. No, karamihan ng mga gumagawa dyan Kaya dito po social media, nagsimulang mahirap, yumaman, mayroon po something dyan.
Meron pong something dyan. Yung iba naman sasabihin social media, mahirap siya. Pero ang totoo, hindi po siya mahirap. Yung iba nga dyan, nakapagtapos ng pag-aaral eh. May mga pera po yan. May mga usapan dyan behind the mga vloggers para, di ba, sabay-sabay silang umangat. Hindi ko mo tumutulong dyan eh, mula sa pusong pagtulong. Merong kapalit yan. Ganyan po ang mundo, kaya tignan mo yung sinabi ni Jesus. Mga tuso eh, pinuri ng amo ang tusong katiwala. Di ba? Dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan, dito na lang po tayo mag-focus, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa ating mga makadiyos. Biblia na po nagsasabi niyan ha, si Jesus mismo to. Mula sa bibig ng Panginoong Hesus to. Mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Talagang mas mahusay sila sa atin. Pero kasi, ang anto naman, hanggang ngayon tinatanong ko to sa Lord, Lord, paliwanag mo nga ang inga ko. Post lang po inubo ko. Ayan, tahol ako ng tahol kagabi. Mabuti na lang merong akong pinahid na Vicks. Okay. Ba't ba tayo napunta roon? Okay, so, mas matalino talaga ang mga taga-mundo. Huwag na tayong magtanong. Ako, yan, sinabi din ng Bible. Kaya minsan titigil-tigilan ko na rin yung tanong. Although, sometimes, makakakita ka ng mga taong biglang umasenso. Di ba? Tapos yan nga po, may ginawa naman pala. Lalo na mga unbeliever yan, merong behind the scenes yaan. Kaya huwag kayong maiinggit sa kanila. Amen? So, yan. Tayo po naman, mga mananampalataya, ang atin pong galing, lahat galing kay Jesus. Ang ating gawain, lahat nasa kanyang kingdom. No? Gamitin natin diyan. Huwag tayong gagaya sa mga unbeliever kasi, mga kapatid ko, iba po ang lakad nila sa atin. No? Uulitin ko yung talata. I hope, isulat niyo po itong talata because this talata is very powerful. Yung mga nagtatanong dyan, ito, tapos na ang pagtatanong ninyo. Tanong, ba't umaasenso mga unbeliever? Akong believer, matagal na, dekada na, sumasandang taon na nga akong believer, wala pa rin nangyayari. Okay, ito ang sagot ni Jesus. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. So, gusto ko itong salin ng Biblia ito, magandang balita Biblia. Biblia na po ang nagsasabi, banal na kasulatan na the word of the Lord Jesus Christ. The Bible itself nakalagay sa Biblia. Kaya yan ang sabi ng Biblia, kaya sila umaasenso. Dahil taga-mundo sila, tayo'y taga-langit. Bye-bye.